Alam mo yun, yung bagay na matagal mong pinag-ipunan, pawis, dugo mo, sakripisyo mo, talagang binuhos mo dun sa bagay na yun. And sabi ko nga dun sa isa kong vlog is kung para sa'yo, para talaga sa'yo. And as you can see, sa start pa lang ng video, talagang umusok yung motor ko. Yung ating 675NK. And unfortunately, hindi siya kinovered ng warranty ng insurance, which I find it obscure. Dahil tap lang naman sa battery yung ginawa dun sa mini driving lights at saka dun sa busina. Diyan ka pa ba? Okay, ito yung nangyari. 7:54 PM, paalis ako ng bahay para sunduin yung girlfriend ko. I-turn on ko yung susi, and then pag turn on ko ng susi, nag-text muna ako sa girlfriend ko para malaman ko kung ready na siya para umalis na ako ng bahay. Puntong to, paalis na talaga ako ng bahay at nag first gear na ako. And ito yung sunod na nangyari. Hinila ko na kaagad yung busina dahil talagang ayaw niyang tumigil. And in-observe ko, tinignan ko kung ano yung nangyayari, kung bakit ganun. Pag tinuturn on ko yung susi, kusa siyang bumubusina. And kung mapapansin nyo, nakailaw lang yung switch. Yun yung switch para sa busina. And alam ko, iniisip nyo ngayon na ang possible problem nito is sa pagkakakabit ng busina at ng mini driving lights. Well, yun ang suspecha ko nung una. Puntong to, hindi na ako magkanda ugaga kung ano ba yung nangyayari sa motor ko dahil umaandar yung kanyang fuel pump. Any moment now, pwedeng sumabog na lang bigla yung tangke. Buti na lang nasa bahay pa ako at wala ako sa labas. Nuha ko kagad yung Allen wrench para matanggal ko na yung upuan at mahila ko yung battery, which is yung source ng power. Buti na lang properly composed pa ako at this time. Trinay ko talaga yung best ko na mas mabilis kong matanggal yung mga tornilyo. Nung matatanggal ko na yung upuan, biglang nag-turn on yung dashboard. Nag-turn on na naman yung fuel pump at pati yung LCD panel umuusok na rin. At lumalakas na ng lumalakas yung usok. Andar na ng andar yung fuel pump. Pagtanggal ko dali-dali kong hinatak yung battery. Nasugatan pa nga yung kamay ko dahil sobrang grabe ng pagkakahila. Sobrang lakas na ng usok ng motor, konti na lang aapoy na. Hindi ako mahihiyang sabihin sa inyo na umiyak ako dahil sa nangyari na yon. Dahil sa 4 months na ginagamit ko yung motor, talagang marami-rami na din talaga kami na pagsamahan. Especially yung community na meron itong brand na to, talagang napaka-solid. Tandaan ko nga, first month pa lang may issue na kagad yung motor. Ito yung oil pump na pinalitan nila dahil sa factory defect. Yung nasa right is yung galing sa factory and yung nasa left naman is yung ipapalit nila na bago. And kaya daw nila papalitan yun is hindi daw nagsisirculate na maayos yung langis sa buong makina dahil daw masyadong malaki yung tube ng oil pump. Alam mo yun, parang yung straw, kapag malaki yung straw at umihip ka, konti lang yung lalabas na hangin at hindi ganun kalakas. Pero pag maliit naman is mas malakas yung napoproduce na hangin. Same logic sa pagpapalit nila ng oil pump. Hindi nagsisirculate na maayos yung oil sa loob ng makina dahil dito sa oil pump na to. Isipin mo yun, yung big bike mo is 3 months old tapos ganito na kagad yung issue makina agad. Inalagpas ko yun, at least nagawa nila. Going back dun sa issue na nangyari sa electrical wirings, if you would notice, hindi nasunog or wala man lang nadamay na fuse. And chinek ko rin yung wire ng busina at ng mini driving lights, hindi siya nasunog doon. So syempre, yung ginawa natin is pinadala na kagad natin yung motor natin sa kasa para ma-check. Malaman kung ano ba talaga yung nangyayari sa motor, kung bakit siya bigla na lang umusok. Pagdating sa kasa, nakita nila na wala talagang nadamay na kahit anong fuse. Bakit ganun? Diba dapat kapag may electrical wiring, lahat yun is konektado sa fuse para safe. And so they dig in deeper nalaman nila na ang nasunog is yung body control unit, which is responsible sa pagpapatakbo ng mga switch ng motor, just like yung busina, signal lights, dashboard at yung fuel pump. Dito nanggaling yung usok and hindi dumaan sa kahit anong fuse ng motor. The sad part is hindi ko cover ng warranty dahil nagkabit daw ako ng mini driving lights at busina. Hindi rin kinover ng insurance dahil nagkabit daw ako ng mini driving lights at busina.
busina. Gumuho yung mundo ko dahil alam ko na dapat isa sa kanila warranty or insurance. Ang stand ko sa warranty is bakit hindi nadamay ang fuse. Ang stand ko naman sa comprehensive insurance is bakit hindi nila i-cover yon. During this time, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko kaya nagpasya ako na itigil na to. First 2 months ng motor nagsusunog ng langis. Third month, eto na kagad yung nangyari, 'di ba? Parang unfair naman sa akin yun. Nagbayad naman ako ng tama dun sa insurance and hindi naman ako nade-delay sa pagbabayad dun sa financing company nitong motor na to. Nakinuha ako for 1 year and yet on the first month may issue na kagad sa engine and on the fourth month ganito na kagad yung nangyari. Pinakiusapan ko yung financing company na ibalik na lang yung motor dahil nga ganito yung nangyayari. Alam mo yun, parang bumili ako ng bato tapos pinukpok ko sa ulo ko. Naintindihan naman ng financing company yung situation kaya they decided na i-honor yung complaint ko at ipasalo na lang sa ibang tao itong motor na to. I feel too bad dun sa next na makakakuha nitong motor na to dahil unang-una sa lahat is may napalitan na sa engine niya. Tapos ganito pa yung nangyari sa electrical wirings niya. Nawala man sa akin tong motor na to sa 4 months na magkasama kami naging masaya talaga dahil napakaganda naman kasi talaga niya gamitin. I've decided to bring back the smile and excitement I once lost. This post isn't meant to brag or dwell on how disappointing my experience was with the previous brand I chose to trust. I am sharing this to remind everyone that even in your toughest moments, you can still choose to forgive, let go, and move forward. But most importantly, never let a bad experience be the reason you stop smiling. おしゃれなパンダのパンツ姿ビジネスマンも驚くね今日は